3.5 million, parang masyado naman mabigat, kaya nga mag-a-appeal ako. Ang pakiramdam ko kasi, parang may pinatay ba ako? Meron ba akong ninakaw? Meron ba akong nilapastangan? Meron ba... Isipin mong mahigit 20 taon mong nakasama ang isang grupo, sa trabaho, tawanan at tagumpay. Pero dahil sa mga salitang nabitawan online, mauuwi ang lahat sa kaso, pagkatalo at 3.5 milyong danyos. Ito ang mabigat na sitwasyong kinasasangkutan ngayon ni Anjo Iliana at ng TVJ Productions. Balikan natin kung paano nagsimula ang lahat. Si Anjo Iliana ay naging bahagi ng Itbulaga sa loob ng mahigit 2 dekada at nakasama niya sina Tito Soto, Vic Soto, Joey De Leon bilang The Barkads. Nang umalis siya noong 2020, may mga hinaing umano siyang naiwan tungkol sa kanyang dating trabaho at sa posibilidad na makabalik sa programa. Kalaunan, lumalim ang alitan nila ni Tito Soto dahil sa mga usaping pampulitika at sa mga naging pahayag ni Anjo sa live stream. Ayon kay Anjo, nainis siya sa ilang pangyayari sa Senado, lalo na sa usapin ng Blue Ribbon Committee. Habang nakikipagsagutan siya sa mga bashers online, napunta ang kanyang galit kay Tito Soto. Sa live stream, iniulat na sinabi ni Anjo na may mga vloggers umanong bayaran at ginagamit para siraan siya. Iniuugnay niya ito kay Tito Soto. May binanggit din siyang seryosong personal na aligasyon tungkol sa pribadong buhay ni Tito Soto at nagbanta umanong maglalabas pa siya ng detalye. Sasabihin ko na, ang kabit po, ang pangalan ng kabit ay walang iba. Ready na kayo ha? Ready na kayo? Mahalagang tandaan na ang mga ito ay aligasyong binitiwan ni Anjo sa social media, hindi mga napatunayang katotohanan. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Mariing itinanggi ng kampo ng TVJ ang mga paratang at iginiit nilang nakasira ang mga ito sa pangalan, dangal at reputasyon ni Tito Soto at ng Itbulaga. Dito naging mas personal ang away. Hindi na lang ito tungkol sa dating trabaho, sama ng loob sa Itbulaga o politika. Ang dating samahan ni Anjo at Tito Soto ay nauwi sa pampublikong banggaan na kalaunan ay humantong sa kasong sibil. Nadawit din si Jose Manalo bilang isa sa mga pangunahing mukha ng Itbulaga at matagal na kasamahan ni Anjo. Ngunit walang naitalang direktang sagutan o personal na banat si Jose laban sa kanya. Nadamay ang pangalan niya dahil reputasyon ng buong programa ang naging sentro ng kontrobersya. Sa umpisa maaring tingnan ito bilang sama ng loob ng isang dating empleyado o dating kasamahan. Pero nang pumasok ang social media, doon naging mas delikado ang lahat. Sa isang live stream, naging emosyonal umano si Anjo habang nakikipagsagutan sa mga bashers. Sa galit, may mga salitang nabitawan na hindi na basta nawala matapos ang live. Na-record ang mga ito na repost, na share at kumalat. Hindi na lang ito usapan ng ilang netizens, naging usapin ito ng buong showbiz. Kabilang sa mga pahayag na iniugnay kay Anjo ang aligasyon na may sindikato umano sa Itbulaga. Mga personal na paratang laban kay Tito Soto at mga pahayag tungkol sa mga vloggers na sinasabing bayaran at ginagamit laban sa kanya. Mabibigat ang mga salitang ito. Kapag binanggit mo ang pangalan ng isang malaking programa, isang kumpanya at mga personalidad na dekada ng nasa industriya, hindi lang personal na relasyon ang pwedeng masira. Pwede ring maapektuhan ang pangalan ng show, tiwala ng audience, advertisers, at mga taong nagtatrabaho sa likod ng kamera. Dito na pumasok ang TVJ Productions. Para sa kampo ng TVJ, hindi na ito simpleng rant or opinyon. Ang kanilang punto ay may mga pahayag na nakasira umano sa integridad ng Itbulaga, sa mga host nito at sa reputasyong ilang dekada nilang binuo. Ayon sa mga ulat, naglabas ang Mandaluyong Regional Trial Court ng desisyon na pabor sa TVJ Productions. Iniulat na inatasan si Anjo na magbayad ng 3.5 milyon bilang danyos at legal na gastusin. May iniulat ding permanent injunction na nagbabawal sa kanya na ulitin, i-post o i-share ang mga pahayag na sakop ng kaso. 3.5 milyon. Para sa isang taong nagsasabing wala siyang ganoong kalaking cash, napakalaking problema nito. Hindi ito simpleng penalty na kayang bayaran,
pagkatapos ng isang project. Ito ay milyon-milyong obligasyon na maaaring makaapekto sa kanyang kabuhayan, naipon, at mga susunod na hakbang. Kaya marami ang nagtanong, bakit ganoon kalaki? Sa mga kasong may kinalaman sa reputasyon, hindi lang direktang pagkalugi ang tinitingnan. Pwedeng ikonsidera ang pinsala sa goodwill, credibility, pangalan ng kumpanya at tiwala ng publiko. Pwede ring may moral damages, exemplary damages, attorney's fees at litigation expenses. Ang eksaktong breakdown ay nakadepende sa court decision, pero malinaw na seryoso ang tingin ng korte sa epekto ng mga pahayag na naging sentro ng kaso. Sa mga panayam na lumabas, sinabi ni Anjo na mabigat ang 3.5 milyon para sa kanya. Ikinuwento rin niyang hindi normal ang kanyang financial situation at wala siyang regular na showbiz project. Kaya para sa kanya, hindi lang legal na problema ang hatol. Isa itong personal at pinansyal na krisis. Pero habang sinasabi niyang mabigat ang halaga, may isa pang mas mabigat na bahagi ng kwento. Ang mga taong nasa kabilang panig ay hindi estranghero. Sina Tito Soto, Vic Soto, Joey De Leon at Jose Manalo ay bahagi ng mahabang yugto ng kanyang karera sa Itbulaga. Kaya kapag nasira ang samahan, hindi lang ito tungkol sa isang kaso. May kasamang alaala, tiwala at pagkakaibigang maaaring mahirap nang maibalik. Kaya nang lumabas ang mga pahayag na humihingi siya ng tawad at umaasang humupa ang galit ng TVJ, maraming netizens ang nakaramdam ng lungkot. Sa likod ng legal na laban, may relasyon na nasira, tiwalang nawala, at mga salitang maaaring hindi na basta mababawi. Ayon sa mga lumabas na pahayag, sinabi ni Anjo na nadala siya ng emosyon at pambubuyo ng bashers. Pero ang mga bashers ay maaaring mawala pagkatapos ng live stream habang ang video ay mananatili. Ang comments ay pwedeng burahin, pero ang screen recording ay pwedeng kumalat. Ang galit ay pwedeng humupa kinabukasan, pero ang legal na epekto ay maaaring tumagal ng ilang taon. Ngayon, balak umano ni Anjo na iapela ang desisyon. Ang apela ay pagkakataon para questionin ang legal na batayan ng hatol at ang laki ng danyos. Maaari niyang hilingin na suriin muli ang findings ng trial court. Ngunit hindi garantiya ang apela. Maaring mabawasan ang halaga, manatili, o magkaroon ng ibang ruling depende sa pagsusuri ng mas mataas na korte. Marami rin ang nagtatanong kung makukulong ba siya kung hindi niya mabayaran ang 3.5 milyon. Kung civil case ang usapin at danyos ang ipinataw, hindi ito automatic na pagkakakulong. Pero kung maging final ang hatol, maaaring magkaroon ng legal na paraan para ipatupad ang pagbabayad. Kaya't ngayon ang tanong, magkakabati pa kaya sila? Sa ngayon, mahirap sabihin habang may legal na proseso at posibleng apela, hindi madaling magkaroon ng personal na pagkakaayos. May mga sugat na hindi agad naghihilom, lalo na kapag naging pampubliko ang mga paratang at pagkasira ng tiwala. Posibleng may kapatawaran balang araw, pero sa ngayon, may malaking pagitan na kailangang ayusin, hindi lang sa korte, kundi sa personal nilang relasyon. Isang galit na livestream ang pwedeng mauwi sa problemang tumatagal ng taon. Dapat bang iapela ni Anjo ang 3.5 milyon? Mag-comment at mag-subscribe para sa iba pang showbiz updates.